Isang binatang abogadong naipit sa sitwasyong dahil natagpuan ng kanyang kliyente na wala ng buhay. Habang siyang kasama, isang dalaga naman ang naatasan para mapatunayang wala nga itong sala. Paano kung sa gitna ng pag-iimbestiga ay minahal ng dalagang binata? Ano kaya ang resulta na ikagugulat nila? Si Attorney Aldrin Vargas ngayon ay nasa kanyang pribadong tanggapan dahil hinihintay ang isang kliyenteng nagngangalang Romina. Nakauwi ng lahat ng mga abogado at ibang empleyado sa law offices. Sa reception area, naghahanda ng umalis ang receptionist ng law office na si Dina Regulacion. Nang mag-ring ang telepono sa desk nito, dinampot ng dalagang receiver. Hello? Nariyan ba si Aldrin? Malambing ang tinig ng babaeng nasa kabilang linya. Sandali lamang po, sino po ba sila? Ang kliyente niya, si Romina Lumbre. I'll connect you to him now. Pinindot ni Dina ang buzzer ng intercom patungo sa desk ni Attorney Aldrin Vargas. Sir, may tawag po sa inyo. Sa line 4, si Mrs. Romina Lumbre. I'll take it. Thanks, Dina. Nang angatin ng abogadong receiver, ibinaba na ito ng receptionist at dinampot ang shoulder bag para lumabas sa opisina. Binati ito ng security guard sa lobby ng gusali. Oh, bakit ngayon ka lang? May sinagot pa kasi akong tawag para kay Attorney Vargas. Tsak na chicks na naman ang tumawag, ano? Nailing na tanong ng sikyo. Sino pa nga ba? Kilala mo naman si Attorney. Isang womanizer ito. Balang araw mapapahamak ito sa pambababae. Wala kang magagawa. Napakagwapo eh. Habulin ng chicks. Sa kanyang tanggapan, medyo naiinis si Attorney Vargas sa kausap. Ano ka ba naman, Romina? Kung hindi mo sinabing pupunta ka dito, sana kanina pa ako umalis at nang nakadaan muna ako sa paborito kong music bar bago magtungo sa kondo mo. Paano nga ay nagkaroon kami ng emergency meeting dito sa opisina. Magtuloy ka na sa kondo. Tinawagan kong security guard para ibigay sa yung susi. May mga imported wines ako sa ref. Doon ka na uminom. Hintayin mo ko. Dapat kang bumawi sa pangaabala mong ito sa akin, ha? Of course naman, love. Tulad ng dati, dadalhin kita sa langit. Napangiti si Aldrin. Kung sa bagay, kilala ko naman ang galing mo sa... Well, wag ka sanang magtatagal. I'll see you soon. Agad na ibinigay ng security guard na nasa desk ng lobby ng Elegance Towers ang susi ng kondo ng unit ni Romina Lumbre. Kay Aldrin, nang ipakita ng abogadong ID nito. Ibigay ko daw po sa inyo ito, sabi ni Mrs. Lumbre. Ng security guard. Pagbaba nyo, isauli na lamang nyo sa akin. Okay, salamat. Nasa 4th floor ang unit ni Romina Lumbre. Kumpleto sa magarang kagamitan ito at appliances. Binuksan ni Aldrin ang cabinet sa minibar. Pero wala siyang nagustuhang alak doon. Pero napansin niyang may isang bote ng Johnny Walker sa ibabaw ng coffee table sa living room. Nakaunti pa lamang ang nabawas. Kumuha siya ng yelo sa ref at inilagay sa ice container. Kumuha siya ng wine glass, binuksan ng TV at nagsimula ng uminom. Hindi niya matandaan kung gaano karaming nainom niya o kung gaano katagal siyang nanood ng TV dahil inantok siya at nakatulog ng mahimbing habang nakasandal sa malambot na sofa. Hindi na niya nagawang i-turned off ang TV. Nang maalimpungatan siya, parang may nabanaagan siyang taong kumikilos at nasinagan ito ng ilaw ng blank TV screen. Malabo ang dating ng figure dahil namimigat sa antok ang mga mata ng abogado. At parang may bulak sa loob ng kanyang ulo. Parang isang snowman ang dating nang nakita niyang figure na gumagalaw at nakasuot ito ng dark glasses. Iyon lamang ang natandaan ni Aldrin at muli niyang ipinikit ang mga mata. Alam niya na nalasing siya sa dami ng nainom. Naramdaman niyang namamanhid ang buong katawan niya. Pero nagpilit na kumilos si Aldrin. Gusto niyang malaman kung dumating na si Romina at kung sino yung nakaputing na banaagan niya kanina. Nang dumiretso siya ng upo, nakita niyang katawang nakahandusay sa carpeted floor na ilang talampakan lamang ang layo sa supang kinaroroonan niya. Romina? Lumapit siya sa nakalugmok na katawan. Di naman niya ang palad nito. Napakalamig. And then nakita ng abogado ang ulo ng babae. May butas ang bungo nito na mula sa tama ng armas. At noon niya napansin na basa ang pulang carpet. Basa ng dugo na hindi niya agad napansin. Dahil pula din ito. Biglang napawi ang pagkalasing ni Aldrin. At naramdaman niyang gusto niyang maduwal. Nakita niyang may armas sa tabi ng bangkay ni Romina Lumbre. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan ng condo unit at pumasok ang 4 na mga alagad ng batas. Huwag kang kikilos! Anang isa sa mga ito. You are under arrest!
Sandali, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Mrs. Lumbre. Tutol ni Aldren. Narito ako dahil kliyente kong biktima at pinauna ako dito. Pwede niyong tanungin ang guard sa ibaba. Ako si Attorney Vargas. Magkakaroon ka ng kaukulang investigation later, Attorney. Pero sa ngayon, kakailanganing sumama kayo sa amin sa police station para makunan kayo ng statement. Walang nagawa si Aldren. Dinala siya ng mga alagad ng batas. Dinala din ng mga itong armas para makunan ng fingerprints. Tumawag ka ng ambulance. Utos ng isa sa mga pulis sa kasamahan. Tawagin mong medical examiner at maiwan kayo ni Georgie dito. Dadalhin namin si Attorney Vargas sa police station. Kinabukasan nasa mga pahayagan na naganap na pagkakapas lang sa mayaman at magandang negosyanteng si Mrs. Romina Lumbre. At ang kasama di umano nito sa loob ng condo unit ay ang abogado nito na si Attorney Vargas dahil nasa armas na ginamit sa pagpatay ang fingerprints nito. Nabanggit din sa balita na ang pinaslang na ginang ay hiwalay sa asawang si Joven Lumbre na hinihinalang kasangkot sa bawal na gamot. Maagang pumasok sa law office ang junior partner na si Attorney Lander Rayos. May 1 taon pa lamang itong connected sa tanyag na Nazario, Vargas and Lopez Law Offices. Itong humahawak sa criminal cases na idinudulog sa law office na ang main line ay corporate cases. Napilitan lamang itong tumanggap ng criminal cases dahil marami ang mga kliyenteng nagdadala ng kanilang criminal problems sa law office. Dati kasama ni Lloyd dito ang abogadang si Attorney Kat Atienza. Pero nagbitiw ang abogada at pumasok na isang NBI agent sa National Bureau of Investigation. Nadisgusto si Kat nang maareglo ng akusadong isang rape case na hinawakan nito. Isang dalagitang hinalay at siyang humawak sa kaso nito. Pero nang halos maayos na ang lahat, binayaran ng akusadong mga magulang ng victim at iniurong ng mga itong paghahabla. Nakaramdam ng matinding frustration si Kat, na isang idealist. Sa pakiramdam niya walang katarungan nangyari sa biktima dahil inayos ng salapi ang lahat. Nawalan siya ng ganang magpatuloy sa law practice, kaya umalis ito at ibinaling ang atensyon sa pagtugi sa mga kriminal. Labis na nangihinayang si Lloyd dahil napakahusay sa criminal law ni Attorney Kat Atienza. Attorney Rayos, gusto daw kayong makausap nila Attorney Cervantes at Attorney Lopez. Sabi ng receptionist na si Dina pagpasok pa lamang ni Lloyd sa reception area. Thanks, Dina. Dediretso na ako doon. Nasa conference room po ang dalawa. Tila ang kaso ni Attorney Vargas ang pag-uusapan nyo. Iyon din ang nasa isip ni Lloyd, pero bakit siya kailangan makausap ng 2 senior founding partners? Samantalang may 3 pang junior partners doon na nauna pa sa kanya sa kanilang law office. Hindi ma-drawing ang mga mukha ng 2 may edad ng senior partners nang pumasok sa conference room si Lloyd. Nasa harapan ng mga itong 2 pahayagang kinaroroonan ng mga larawan nila Aldren at ang pinaslang na si Romina Lumbre. Halatang pinuproblema nila ito. Maupo ka, Lloyd. Sabi ni Attorney Nazario. Napagkasunduan namin ni Attorney Lopez na ikaw ang magiging defense lawyer ni Aldren. Gusto niyang tumutol. Dahil siyang dahilan kung bakit naging antipatiko si Aldren sa abogadong tumiwalag sa kanilang opisina. Mahusay ka sa criminal procedure, sabi ni Attorney Lopez. Kaya nararapat na ikaw ang humawak sa kasong ito. Kilala natin ang biktima at abogado natin ang prime suspect. Hindi po ba mas mabuti kung isang higit na experienced criminal lawyer ang magiging defense lawyer ni Attorney Vargas? Sabi ni Lloyd. Dapat, pero nang tawagan kong kaibigan kong mahusay na criminal lawyer, tumanggi itong hawakan ng kaso. 2 pang kinausap ko pero I got the same reaction. Ayaw nilang hawakan ang kaso ni Vargas. Pero bakit? Hindi pa naman napapatunayang guilty nga si Attorney Vargas. Umiiwas silang makalaban ng asawa ng biktima na balitang kasangkot sa organized crime and gamot, trafficking. Naisip ni Lloyd na alin sa 2 nasa isip ng kanilang senior partners na wala silang pakialam kung matalo ang kaso o bilib sila sa abilidad niya. Okay, I will take the case, sabi ni Lloyd. Good. I learned that the prosecution has bailed off the services of the NBI to look into the case. Sisiyasatin ang isa sa kanilang agent sa mga pangyayari na may kinalaman sa krimen. Nasiyahan si Lloyd. Walang kinakatigang sides ang NBI investigators. Inaalam lamang ng mga itong katotohanan ang mga detalye tungo sa ikareresolba ng kaso. Sana'y maging impartial and fair ang NBI agent na ma-assign sa kaso, sabi ni Lloyd. Sa palagay ko naman ay oo. Matalino ito, matinik at makatarungan.
A stickler for the facts of the case because she is an idealist. She? Babae po ito? Tanong ni Lloyd. Ngumiti si Attorney Nazario. Yes, at kilalang kilala mo, Lloyd. Ang dati mong kasangga sa paghawak ng criminal cases dito. Ang dati nating kasamahang si Attorney Kat Atienza na nasa NBI na ngayon. Gusto niyang makausap ito tungkol sa kaso ni Aldrin Vargas. Ilang ulit na siyang nagdial pero busy ang linya ng dalaga. Kaya tinawagan ng abogadong cellphone number ng dating kasamahan. Nang tinanggap nito ang tawag na tawa ang dalaga. Kasi kasalukuyan din akong nagdadial para makausap ka. Nagkakasabay ang pagdadial natin. Natawa ito. Tungkol sa kaso ni Aldrin kaya ka tumatawag ano? Oo, of all people, ako pang inatasang magsiyasat sa kaso nito. Hindi naman ako makatanggi. So paano na? Oh well, I have to do my job. Fair and square. Aalamin kong katotohanan. Kailangang makausap ko si Aldrin. Papiyansahan ko ito ngayon pero kabilin-bilinan ni Attorney Cervantes na wag itong tutuloy sa opisina. Kaya makabubuting mag-set kayo ng ibang lugar para makapag-usap. Si Lloyd. Para marinig mo rin ang side nito. That's a good idea. Saan tayo magkikita? Magpo-proceed na kami doon ni Aldrin pagkatapos ko itong mapiyansahan. Baka higit na mabuti kung sa bahay mo, Lloyd. Kung sa isang public place, baka may makakilala kay Aldrin at usyusohin pa ito. Okay then, my place. Mamaya. I'll be there. Thanks for calling. Sumandal sa kanyang upuan si Kat. Sa muling pagkarinig niya sa tinig ni Lloyd, hindi niya mapigil ang pagbabalik tanaw na magkakasama pa sila sa law office kung saan isa sa mga senior partner si Attorney Aldrin Vargas. Ang masipag pero may kayabangang abogado na masyadong conscious sa sarili at sabi nga ng isa nilang kasamahang sekretarya sa law office, kahit na daw poste ng Meralco at lagyan ng saya papatulan ni Aldrin. Maliban sa kanya, ni minsan ay hindi siya pinansin ni Aldrin, maliban na lamang kapag gusto siyang buskahin nito at inisin. Kapag tinatawag siya nitong junior dahil sa isa siya sa junior partners ng law office tulad ni Lloyd. Yan ba namang mga criminal cases na yan ay pinagkakaabalahan mo pang pag-aralan? Minsan ay sarkastikong nasabi sa kanya ni Aldrin. Isang hapong walang magawa ang abogado. Mga kaso ng run-of-the-mill citizens na hindi kayang magbayad ng malaki. Hindi lamang naman salapi ang dapat na hangad ng isang abogado. Kung di madepensahan ng katarungan, maipaglaban ng tama. Pero pera ang spice of life, Kat. Be a corporate lawyer like me and earn big money. Minsan lamang tayong mabuhay sa mundong ito. Ang nakapipigil lamang kay Kat na awayin ng gustong kausap ay ang lihim niyang pagtatangi dito. She was attracted to Aldrin. Panauhin ang kanyang mga panaginip ang matikas na persona nito. Tall, fair, and gorgeous. Chinitong mga mata nito na tila palaging nakangiti dahil palagi sa fitness gym. Malaki ang pangangatawan ni Aldrin at malapad ang mga balikat. Napakahusay nitong magdala ng damit. Pero sinarili na lamang ni Kat ang lihim niyang pag-ibig sa kasamahang abogado. Dahil alam niyang wala siyang pag-asa sa lalaki. Napakaraming nobya nito. Hindi pa kasali dito mga babae nilang mga kliyenteng negosyante na masasalapi. May isang malaking kliyente ang office nila at ito ay hawak ni Aldrin. Ang Lumbre Group of Companies na pag-aari ng mayamang matronang si Romina Lumbre. Ang asawa ng babae ay isang milyonaryong si Archibald Lumbre. Nabalitang may kaugnayan sa gamot at organized crime. Ang bagay na ito'y haka-haka lamang naman dahil hindi pa napapatunayan. May suspetsa si Kat na nakuha ni Aldrin ang kliyenteng ito dahil na-attract sa kanyang asawa ni Archibald Lumbre na si Romina. Malambing ang matrona sa abogado at laging nasa opisina ni Aldrin ito. Kahit na wala yatang legal problem na ikukonsulta ay nagpupunta doon. Ipinagmalaki pa ni Aldrin sa mga sekretarya at clerks ng opisina ang kwintas na 24 carats na iniregalo sa kanya ni Romina Lumbre noong kaarawan nito. Hindi ba nagsiselo sa'yo ang asawa ni Mrs. Lumbre? Minsan ay naitanong ni Kat kay Aldrin. Tila mas madalas pa kayong magkasama kaysa sa mister nito. Kinibit ni Aldrin ang mga balikat. Problema na nila yon, Kat. Kasalanan ko ba kung higit akong desirable sa mister ni Romina? Napaka-self-conceited mo. Inis na sabi ng dalaga. Nagsiselos ka? Nambubos kang sabi ni Aldrin. Pinamulahan ng muka ang dalaga. Hindi ako katulad ng mga stupid na mga babaeng naluloko sa'yo. Sabi niya,
Na isang kasinungalingan dahil talaga namang attracted siya dito. Binibiro lamang kita, Kat, kasi masyado kang seryoso sa trabaho. Madali kang tatanda sa ginagawa mong yan. Hindi ba napaka-unethical na idinidate mong mga clients mong babae? Inis na tanong ni Kat, lalo na yung may mga asawa na. Ako ang idinedate ng mga ito. Pinagbibigyan ko lamang. Balang araw baka mapahamak ka sa pambababae mo. Nang madisgusto nga si Kat sa case na hinawakan na inareglo ng akusado na walan siya ng ganang magpatuloy sa law practice kaya nagbitiw siya. Nang inaayos na niyang mga personal things niya na dapat iuwi mula sa kanyang desk, nadaanan siya ni Aldrin on his way out. Oh, marami ba yan? Tanong nito. Tutulungan na kita. Baka maabala ka, wag na lamang. No, wala naman akong pupuntahan. Tutulungan na kita at sumakay ka na sa kotse ko. Mukhang mabigat itong mga dadalhin mo. Karamihan sa mga yan ay low books. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi niya tinanggihan ang alok na tulong ni Aldrin dahil sa akala ni Kat iyon na ang huli nilang pagkikita. I'll miss you, Junior. Masuyong wika ni Aldrin. Yun lamang ba ang dahilan kung bakit mamimiss mo ko, Aldrin? Tumingin siya sa mga mata ng abogado. So much for memories. Kailangang mag-concentrate siya sa trabaho. Sa bago niyang assignment na magsisiyasat ng mga pangyayari surrounding the killing of Mrs. Romina Lumbre. Baka kung matuklasan niya na hindi naman talaga si Aldrin ang pumatay sa biktima, mapapansin na siya finally ng abogado. At baka sakaling ma-inlove sa kanya ito. Nasabi ni Kat sa sarili na kahit na womanizer at reckless si Aldrin Vargas, hindi naman ito ang tipong papatay ng tao. Lalo ng isang babae na tulad ni Romina Lumbre na tila pinakikinabangan ng abogado financially and enjoying her physically at the same time. Mabait at malambing si Aldrin sa mga babae nito. Nang dumating si Kat sa bahay ni Attorney Lloyd Rayos, naroon na ito at si Aldrin Vargas. Nagkakape ang dalawang lalaki sa living room habang hinihintay siya. Tumayo si Aldrin na buksan ni Lloyd ang pintuan at pumasok ang dalagang NBI agent. Kapansin-pansin ang pagkahagard ng abogado. Nangayayat ito at medyo gusot ang suot na polo. But he still looked gorgeous sa mga paningin ni Kat. Nawala ang pagka-arogante sa anyo ng abogado. Sa pagkakataong yun, he looked defeated and lost. Hinagod ng tingin ni Kat ang kaharap. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na magiging suspect ang abogado sa isang murder case. Kat? Tila nagtatakang tanong ni Aldrin. Siya ang NBI agent na na-assign para imbestigahan ang kasong ito. Paliwanag ni Lloyd. Bakit ikaw pa? Malungkot na sabi ni Aldrin. Wala ka bang tiwala sa akin, Aldrin? Huwag kang mag-alala. Dahil I will be fair and neutral. Ilalagay ko lamang sa report ko ang mga tunay na pangyayari. Ang katotohanan. Wala akong kakatigang panig. Hindi naman yan ang nasa isip ko. Sana ay ayaw kong makita mo kung ganito. Isang akusado sa case na wala naman akong kinalaman. Naupo si Kat, pinagmasdan ng kausap. Anong nangyari, Aldrin? Wala akong pinapatay na tao kung yan ang gusto mong malaman, Kat. Hindi ko alam kung paano napatay si Romina. Nakatulog. Hold it, Aldrin. Iisa-isahin natin ang mga pangyayari mula simula. Relax. Isipin mong mabuti ang mga ito. Samantalang, pwede mo ba akong pagkapahin, Lloyd? Naku, sorry, oo nga pala, na-distract kasi ako sa inyong pag-uusap. Natatarantang sabi ng abogado. Teka, kukuha ko ng kape. Napangiti si Kat. Magaan ang loob niya kay Lloyd. Matanda lamang ito sa kanya ng 1 taon pero sabay silang nag-graduate ng abogasya. Magkaiba nga lamang ng universidad na pinasukan. Nang magkakasama pa sila sa law office, laging si Lloyd ang hinihingahan ni Kat ng mga problema niya tungkol sa pang-iinis ni Vargas. Si Lloyd ang lagi niyang kasabay kumain at magkasabay din sila sa pag-uwi. Pareho silang walang kotse noon. Dalawang struggling young lawyers fresh from law school. Moreno, matangkad and slim si Lloyd. Hindi gaanong gwapo pero malakas ang appeal at lalaking lalaki. At napakabait nito at maginoo. Nasa probinsyang mga parents nito at nag-iisa ito sa inuupahang apartment. Bakit wala ka pang girlfriend? Madalas na tanungin ito noon ni Kat. Woman hater ka ba? May lihim na akong iniibig pero hindi ako napapansin ito. Bakit naman? Dahil may iba din itong lihim na iniibig pero hindi din siya pansin. Gusto na sanang isipin ni Kat na siyang tinutukoy ni Lloyd pero wala namang ipinapahiwatig na pagmamahal sa kanya ito. Para matulungan kita at maliwanagan ang mga pangyayari, kailangang sabihin mong lahat ng mga detalyeng natatandaan mo, Vargas.
At huwag kang maglilihim sa akin dahil matutuklasan ko din ito. Tumango si Aldrin. Wala naman akong dapat na ilihim dahil hindi ako guilty. Gusto ko ngang maimbestigahan ng hustong mga pangyayari. May usapan kami ni Romina na magkikita. May isasangguni daw itong problema. Dapat ay susunduin ako nito pero bigla daw nagkaroon ng meeting sa kanilang opisina. Mauna na daw ako sa kondo nito. At ibinilin sa security guard na naka-assign ng kondo ni Mrs. Lumbre. Wala pa ito nang dumating ako. May whiskey sa ibabaw ng coffee table. I poured myself a few drinks pero tila nalasing ako dahil nakatulog ako ng mahimbing. Napakahimbing. Pero nang maalimpungatan ako tila naiwan kong nakabukas ang TV na binuksan ko para manood. May napansin akong parang aninong puti na gumagalaw sa paligid ko. Mukhang snowman na nakasuot ng shades. Snowman na nakasuot ng dark glasses? Hindi ka kaya nananaginip? No, I was partially awake. Pilit ko ngang ikinilos ang katawan ko na parang namanhid. And then nakita ko ang katawang nakahandusay sa carpet. Nilapitan ko, nalaman kong si Romina ito. May butas sa ulo na dinadaanan ng bala at basa ng dugo ang pulang carpet. Ano ba talagang business ni Romina Lumbre? O ng mister nito? May brokerage daw sila at import-export business. Yun naman ang nasa records ng opisina natin. Ano-anong kalakalang ini-import ng kumpanya nila? Mga ibon daw, mostly parrots. Nakausap ng inyong receptionist si Mrs. Lumbre at nalaman nito na inaanyayahan ka ng kliyente mo. Nagpapahiwatig ito na hindi mo sinadyang pumunta sa kondo nito para paslangin ito. What chances do I have of being absolved in this case, Lloyd? Tanong ni Alden sa abogado nito. Depende yan sa ebidensyang makakalap ng investigador. Pero gagawin kong lahat na posible sa ilalim ng batas para mapawalang sala ka. Personally sa palagay ko ay may ibang pumaslang kay Mrs. Romina Lumbre. At biktima ka ng isang frame-up. Frame-up? Pero sino ang... Ang mister ni Romina, si Archibald Lumbre. Malay mo kung nakahalata na ito sa affair niyo ng asawa at nagselos ito. Maraming masamang ibinubungang panibugho, Aldrin. Paalala ni Kat. Pero hiwalay ng mag-asawa sa kasalukuyan at tila wala na silang pakialam. Baka sa panig lamang ng babae. Alam mo, Aldrin, may mga lalaking ayaw mapapakialaman ng kanilang asawa. Kahit na wala na silang kaugnayan, a matter of pride marahil. Ayon sa isang pulis na kilala ko mula sa CIDG, kasalukuyang under surveillance ang mag-asawang Archibald at Romina Lumbre dahil sa hinalang involvement nila sa bawal na gamot sa bansa. Kasosyo daw ng Lord na si Jameson Lee si Archibald. Singit ni Lloyd. Sino si Jameson Lee? Tanong ni Kat. Member ito ng notorious na 18-carat gang na nakabase sa Hong Kong. Ginagamit nitong kumpanya ni Archibald Lumbre para mas-smuggle dito sa Pilipinas ang gamot ng sindikato. Anong kinalaman ng illegal activities nito kay Aldrin? Tanong ni Kat. Ewan ko, ang sabi ng kaibigan kong pulis. Nagmamanman daw ang 4 na alagad ng batas sa kondo ng mga Lumbre nang gabing nangyari ang pagpaslang kay Mrs. Lumbre. May tip daw kasing Criminal Investigation and Detection Group na may malaking shipment ng gamot na i-deliver doon. Pero nang sumugod ang mga ito, nakita nilang nakatunghay sa bangkay ni Mrs. Lumbre si Attorney Aldrin Vargas. At nasa buong unit ang fingerprints nito. Bulong ni Kat. Hindi maganda ito. Kailangan nating makita ang fingerprints. Nakita mo na bang resulta ng forensic test, Kat? Tanong ni Lloyd. Hindi pa kumpleto ang toxicology and microscopy reports pero baka tapos ng autopsy sa bangkay ng biktima. Napatingin si Kat kay Lloyd. Mag-ingat ka sa kasong ito, Lloyd. Anong ibig mong sabihin? Organized crime ang involved dito. Hindi magiging mahinahon ng mga ito kapag masasangkot sila sa kaso. Maaari kang mapahamak, Lloyd. Huwag mo naman siyang takutin, Kat, at baka bitiwan ni Lloyd ang kaso ko. Sabi ni Aldrin. Hindi naman, Aldrin, magiging alert na lamang ako. But I won't let you down. Bilang pag-iingat iminungkahi ni Lloyd na doon na muna tumira si Aldrin sa apartment nito at pumayag naman ng abogado. Medyo kinakabahan din itong umuwi sa sariling bahay dahil baka paghihigantihan ito ng asawa ng biktima. Sino nga kaya ang salarin? Nagtungo si Kat sa pinangyarihan ng krimen at naroon ang nakakalulang ebidensya ng pagkabrutal ng tao. Kahit na wala na doon ang bangkay ni Romina Lumbre, naroon pa rin ang malagim na reminders of death. Ang nanigas na dugo sa carpet. Walang palatandaan ng struggle o panlalaban sa crime scene.
Maayos ang lahat. Naroon ang sopa na tinulugan ni Aldrin. Ang bote ng whiskey. Kinuha ito ng NBI agent for testing. Paano napatay si Romina na napakalapit kay Aldrin na hindi na malaya ng lalaki? Of course, obvious na may silencer ang armas. Naroon ang amoy ng kamatayan sa lugar kahit na nalinis na ito ng mga technicians. Kaya umalis na ang NBI agent. Nilapitan ni Kat ang security guard na nakadetail sa lobby. May edad na ito at amoy alak. Ipinakita nitong logbook sa NBI agent at sinabing ang tatlong nakapirma doon ay mga panauhin ni Mrs. Romina Lumbre dahil sa top floor ng condominium complex ang tinungo ng mga ito. Bakit mo naman natiyak na kay Mrs. Lumbre ang tungo ng tatlong nakapirma dyan? Tanong niya sa sikyo. Dahil wala pong ibang nakatira sa top floor maliban kay Mr. and Mrs. Archibald Lumbre. Okupado nilang buong palapag, madam. Nakarecord din ba ang paglabas ng mga ito? Nakita mo ba silang lumabas? Hindi. Isa lang ang pintuan papasok sa condominium complex pero may ilang lagusang palabas sa likuran. Nakalak ang mga pinto ng mga ito mula sa loob. Kaya hindi magamit sa pagpasok pero nagagamit sa paglabas. Hindi ka kaya na idlip while on duty, Toralba? Tanong ni Kat sa sikyo. Hindi po ako nakakatulog habang naka-duty. Nakilala mo bang lahat ng mga naging bisita ni Mrs. Lumbre ng gabing mapatay ito? Una, si Attorney Aldrin. Saka pagkatapos si Mr. Frank Regulacion at si Mr. Jameson Lee. Nagtungo dito si Jameson Lee? Natitiyak mo? Opo, hindi ako maaaring magkamali dahil nakita ko na ito sa TV at mga pahegan. Puti lahat ang suot nito palagi at nakapony, naka-shades kahit na gabi. Dahil may diferensya daw ang mga mata nito. Medyo huduling yata. May sinabi ba ito sa'yo kung anong kailangan nito kay Mrs. Lumbre? Wala, kinawayan lamang ako at pumanhik na sa itaas. Anong nalalaman mo tungkol sa negosyo ng mga Lumbre? Sabi ni Danny na nasa import-export daw sila. Sinong Danny? Ang kanang kamay ni Archibald Lumbre at tagagawa ng mga trabahong ayaw gawin nito. Ang mag-deliver ng pera kay Mrs. Lumbre. Ang magbayad ng mga bills ng babae. Mag-deliver ng pera? Bakit? Hindi ba sila magkasamang nakatira dito? Dati, pero nagkagalit sila ng abutan ni Mr. si Mrs. na may karumahansang ibang lalaki. Nagwala si Mr. at muntik na nitong mapatay ang asawa, pati yung kalaguyo nito. Naitanong ni Kat sa sarili kung anong klaseng babae si Romina Lumbre. Mula noon, mahigpit na ipinagbawal ni Mrs. Lumbre na wag patuloyin sa kondo nila ang asawa kapag nagpupunta dito. Pero kasal pa rin sila? Oo, ngunit matagal nang hindi nagtutungo dito si Mr. Lumbre. Naiinis nga si Danny dahil laging nauutusang magdala ng pera kay Mrs. Lumbre. Alam ni Kat na lalabas sa paglilitis na kabit si Aldrin Vargas ng biktima. Itong Mr. Frank Regulacion, ano daw ang pakay nito kay Mrs. Lumbre? Isa daw itong mahilig sa mga ibon at pinoprotektahan ng kapakanan ng mga ito dahil nag-import ng mga loro si Mrs. Lumbre. Gusto daw nitong makausap ang babae na kalupitan ng kalakali ng mga ibon. Pinuntahan ni Kat si Mr. Frank Regulacion. Inamin nito na binala kausapin si Mrs. Lumbre para hilinging itigil nitong pangangalakal ng mga ibon. Lalo ng mga parrots, sabi ni Mr. Regulacion. Masela ng mga ito at madaling mamatay sa biyahe. Front lamang ni Mrs. Lumbre ang pag-import ng mga ibon sa gamot smuggling nilang mag-asawa. Hindi ko nakausap ng gabing yon si Mrs. Lumbre. Dahil nandiniinan ko ng ilang ulit ang buzzer nito sa pintuan. Wala namang nagbukas. Naniwalang NBI agent sa above suspicion ni Mr. Frank Regulacion. Walang sapat na motibo para patayin ang biktima. Nang sinabi ni Kat na pupuntahan nito si Jameson Lee, tumutol pareho sina Aldrin at Lloyd. Mapanganib ito, sabi ni Aldrin. Hindi naman na siguro mahalagang makausap mo pa ito. Kailangan. Isa to sa naging panauhin ni Romina ng gabing mapatay ito. Tama ang sinabi ni Aldrin, Kat. Delikadong pakikipagkita mo kay Jameson Lee. Sabi ni Lloyd nang inihatid nito ang dalaga sa may gate ng apartment nito. Daramdamin ko ng labis kung mapahamak ka. Masuyo at makahulugan ang sinabi ni Lloyd. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. At kailangan pagbutihin mo ito alang-alang kay Aldrin, hindi nga ba? May pagdaramdam sa tinig ng abogado. Para sa ikalulutas ng kaso, Lloyd, at sa katarungan, wala nang iba pang personal na dahilan.
Nararamdaman ko kasing mahal na mahal mo pa rin ito. Kung ano man ang personal kong damdamin para kay Aldrin Vargas, walang kinalaman ito sa mga kilos ko sa pagsisiyasat. Kung guilty ito at mapapatunayan ng aking investigasyon, isusulit ko sa report so... Labis lamang ako nag-aalala, kaya ako nakapagsalita ng ganoon. Ipagpaumanhin mo sana, Kat. Hindi matansya ni Kat kung may pagtatangi sa kanya si Lloyd. Maliban sa closeness nila bilang magkaibigan at magkasama noon sa trabaho, laging nagpupunta sa bahay niyang abogado at gayon din naman siya sa tinitirahan nito. Madalas silang kumain sa labas, manood ng sine at mamasyal, kahit kailan hindi sila nagkasamaan ng loob. Natensyon ng NBI agent nang pumasok siya sa malaking tanggapan ng Citadel Imports. Mukhang desente, legal at impressive ang opisina. Pinatuloy siya ng isang balingkinitang receptionist sa top floor ng gusali ng pribadong tanggapan ni Jameson Lee. 4 na malalaking mga incheck ang nakapaligid sa desk ni Jameson Lee nang pumasok si Kat sa opisina nito. Mukhang mabalasik ang mga bodyguards ng gamot lord at tila hindi marunong magsingiti. Maayos at mamahali ng mga suot ng mga ito na suits, pero mukhang goons pa rin ang mga ito. Inilahad ni Jameson Lee ang kanang kamay. Ako si Jameson Lee. Pagpapakilala ng incheck sa sarili. At ikaw si NBI agent Kat Atienza. Oo, at gusto kong tanungin kung bakit ka nagtungo sa kondo nito ng gabing napatay ito. Halatang nabigla si Lee. What? Hindi ako nagpunta sa kondo ni Mrs. Lumbre ng gabing yun. Matagal na akong hindi nagpupunta doon mula nang maghiwalay ang mag-asawa. Pinagmasdan ni Kat ang kausap. Gwapo ito at bata pa, nakasuot ng puting-puti, puti din ang sapatos, naka-ponytail ang buhok at nakasuot ng dark glasses, tulad ng sinabi ng security guard sa Elegance Towers. Ang matanda ng si Toralba? Ugali nitong uminom while on duty at malabo ng mga mata nito. Kung nalasing ito noon at malabo pa ang mga paningin, baka imahinasyon lamang nito ang pagkakita sa akin. Malinaw ang sinabi nito. Nakasuot ng puting-puti, naka-ponytail ang buhok at naka-shades, tulad ng ayos mo ngayon, Mr. Lee. Marami akong saksi, Miss Atienza, at pinatutunayan nito mga sinabi ko. Ibinigay nito sa kausap ang isang newspaper clipping kung saan nakasaad na ng araw at oras na mapaslang si Romina Lumbre. Nasa isang ribbon-cutting ceremony ang Chinese man. Ito ang gumupit ng ribbon sa opening ng isang Chinese commercial establishment sa Chinatown. Naroon ang larawan ni Lee. Alam ni Kat na hindi nagsisinungaling ang incheck. Tumayo siya at nagpasalamat sa kausap. I'm sorry na naabala kita, Mr. Lee, pero ginagawa ko lamang ang aking trabaho. Naiintindihan ko, huwag kang mag-atubiling lumapit na muli sa akin kung kinakailangan. Pero huwag mong kalilimutan na may posibilidad na ang tunay na salarin ay ginaya ang ayos ko para mabunto ng hinala sa akin. Tumimo sa isipan ng NBI agent ang sinabi ni Jameson Lee. Posibleng ang mangyari ito para maitago ng killer ang tunay nitong identity. Sinabi ni Kat kay Lloyd ang naging resulta ng pag-uusap nila ni Jameson Lee. Pero sino ang nagpanggap na Jameson Lee? At paano nito nakopya ang anyo niya? Isang naging malapit sa mga Lumbre at mismong kay Lee. Napatunayan ng piskal na dapat ng isang pang kaso laban kay Aldrin Vargas for homicide. Maraming reporters at media personnel na nag-attend sa mga hearings sa kasong People of the Philippines versus Aldrin Vargas. Ibinase ni Lloyd ang kanyang defense sa resulta ng pagsisiyasat ni NBI agent Kat Atienza. May chance bang ma-discharge ako, Lloyd? Nababahalang tanong ni Aldrin sa kanyang defense lawyer. Hindi ako nangangako pero may posibilidad. Kahit na ikaw lang ang nakita ng mga alagad ng batas sa kondo ni Romina, wala kang powder burn sa kamay at natuklasan ni Kat na may inilagay sa bote ng whiskey na nainom mo. You were drugged. Para maisagawa ng tahimik ang krimen, ilagay sa kamay mong murder weapon at nakaalis ng lihim ang tunay na salarin. Sa unang paglilitis, ang unang tinawag sa witness stand ay si NBI agent Kat Atienza. Pagkatapos manumpa under oath, inilahad niya ang resulta ng kanyang pagsisiyasat. Nang naupo sa witness stand ang isa sa mga alagad ng batas na umaresto kay Aldrin Vargas, sinabi nito na parang wala sa sariling abogado ng tanungin nila. Pero wala daw itong inamin o tinanggi. Para daw itong tulala na nakatanaw sa kawalan. Iprinisenta ng defense ang love test ng akusado. Itong nagpapatunay na nilagyan ng gamot ang ininom na alak ng akusado. Plinanong pagpaslang sa biktima. At plinano ding palabasing ang akusado ang pumatay dito. Sabi ni Lloyd, sumunod ang forensic testimony, autopsy fabrics,
Fibers and blood types. Ayon sa investigating officer, walang nakitang fingerprints ang akusado sa katawan ng biktima. Pero may fingerprints ito sa armas. Pabulong na nagtanong si Lloyd sa kliyente nito. Hinawakan mo bang armas, Aldrin? Ewan ko, wala akong matandaan, Lloyd. Itinakda ang pangalawang pagliliti sa susunod na linggo. Sinamahan nila Kat at Lloyd si Aldrin sa bahay nito para kumuha ng ilang gamit at kasuotan. Napatda silang tatlo nang mabuksan ang pintuan ng living room. Parang dinaanan ng bagyo ang loob ng bahay. Nagsambulat ang mga kasangkapan. Halatang may mahalagang bagay na hinahanap ang pumasok sa bahay. Laslas pati ang mga throw pillows sa sopa ni Aldrin. Pati ang mga upholstery ng mga upuan nito. Kinuna ng larawan ng NBI agent ang loob ng bahay. Kailangang ipagbigay alam natin ito sa CIDG na nagsisiyasat din sa kaso, sabi ng dalaga. Nang mapatunayan ni Kat na hindi nagtungo si Jameson Lee sa bahay ng biktima ng gabing paslangin ito, nag-isipan niyang puntahan at tanungin ang asawa ni Romina na si Archibald Lumbre. May edad na ang biyudo na nasa late 40s na, marahil ay 49. Malaki ang tanda nito sa napatay na asawa. Desente ito at hindi halatang may katiwali ang ginagawa. Ang akusado ang talagang biktima sa kasong ito, sabi ni Archibald Lumbre. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Kat. Dahil nagagawang paikutin ni Romina ang mga lalaki sa daliri nito. Hiwalay na ba kayo ng misis mo? Oo, hindi na kami magkasundo. Maraming kaartehan si Romina at mga reklamong nakakairita na sa akin. Nagkataon pa naman na sa dami ng mga personal kong problema, sumasabay siya. Pero pinadadalahan pa rin niyo ito ng pera. Ang share ni Romina sa negosyong nagpalago nito. Karapatan niyang makuha ang bahagi niya. Nag-i-import pala kayo ng mga ibon at ang nangangasiwa sa inyong imports ay ang Citadel Imports ni Mr. Jameson Lee? Natigilan si Archibald. Nagkausap kayo ni Mr. Lee? Yes. Aware ba kayo na isang gamot lord ito, Mr. Lumbre? Hindi. Pero baka gusto nang sabihin ni Romina kay Aldrin ang tungkol sa relasyon ko sa negosyo ni Lee. Ayaw ni Romina ito. Natatakot ito. Ito ang madalas namin pag-awayan. Pinapakalas ako nito kay Lee. Bakit ayaw mong kumalas kay Lee? Para pagbigyan ng misis mo. Natatakot ako. Bakit nga eh? Hindi sumagot si Archibald. Gusto kong mahuli na kung sino man ang pumaslang kay Romina. Pag-iiba nito sa usapan. Pinagbabantaan ka ba ni Mr. Lee? Hindi ako. Si Romina. Nalaman ni Lee na pinapakalas ako nito sa grupo nila. Pero hindi si Lee ang pumaslang sa misis mo. Sinabi ng security guard na nagtungo ito doon pero may alibay si Lee na nasa ibang lugar siya ng mga sandaling yon. At kapanipaniwala naman ito. Naging restless si Archibald. Natakot si Romina na baka makulong kami kapag napatunayan ang kaugnayan namin sa grupo ni Lee. Ayaw nito ng iskandalo at ayaw makulong. Pero higit ang takot nito kay Lee. Gagawin ang lahat para makaiwas sa kapahamakan. Ang takot nito kay Lee ang naging dahilan ng kanyang kamatayan? Ewan ko, hindi ako nakakatiyak. Nang gabing yun tumawag sa akin si Romina at sinabing natatakot ito. Hindi naman sinabi kung bakit ito natatakot. Bakit hindi mo ito pinuntahan? Inisip kong naging emotionally insecure lamang ito. Napailalim na sa psychiatric treatment si Romina noon. May sakit itong nerbiyos. Sinabi sa akin na may balak itong magpatiwakal kung minsan. Bakit ba kayo talaga nagkahiwalay? Hindi ko kayang ibigay sa asawa ko ang lahat ng personal nitong pangangailangan. Tulad ng pera? Hindi. Fulfillment. Masyadong mainit si Romina. I'm sorry. Later nawalan na ito ng gana sa akin at ibinaling sa ibang lalaking paghahangad. At alam mo ito? Oo, pero nagbulag-bulagan na lamang ako. Frustrated sa akin si Romina. Malaki ang tanda ko dito. Mahigit na 10 taon. At impotent ako in the sense na baog ako. Hindi ko mabigyan ng anak si Romina. Hindi kumibusikat. Later nawalan na ito ng gana sa akin at ibinaling sa ibang lalaki ang paghahangad. At gustong-gusto ni Romina na magkaanak. Sukdo lang maging ibang lalaki ang ama. Kahit na kay Aldrin Vargas. Ikinuyom ni Archibald Lumbre ang mga kamay. Nagpaalam na si Kat. Nagtungo siya doon sa pag-asang makikita niya ang killer. Pero nakakita siya ng isa pang biktima. Isang biktima ng kasamaan, kasakiman at pang-aabuso. Isang biktima ng organized crime.
Isang biktimang pumaslang kay Romina Lumbre. Habang nagmamaneho siya palayo sa bahay ni Archibald Lumbre, may nadaanan siyang nakatimbwang na basurahan sa di kalayuan kung saan may asong nangangalkal ng mga laman nito. Napansin niya may puting damit na nakausli sa basurahan. Umiral ang investigative instinct ng NBI agent. Ipinarada ang kotse at lumapit sa basurahan. Sinamahan niya ang aso sa pangangalkal sa basurahan at nakuha niya doon ang puting pantalon at t-shirt at isang wig na naka-ponytail. Pati na ang isang mumurahing dark glasses. Kinuha niya ang mga ito at dinala sa kanyang kotse. Binalot ng plastic. Kinausap niya si Lloyd at sinabi ang natagpuan. Sa sumunod na hearing hiniling ng defense na muling ilagay sa witness stand ang NBI agent na si Kat Atienza. At dito iprinisenta ng dalaga ang mahalagang ebidensyang nakita niya sa basurahang nasa malapit sa bahay ni Archibald Lumbre nang ilagay sa witness stand si Archibald at isinailalim sa mabigat na cross-examination ni Attorney Lloyd Rayos. Bumigay ang lalaki. Namutla ito at nagsimulang mataranta. Sinamantala ito ni Lloyd. Bakit may katulad ng kasuotan ni Jameson Lee na nakita ang NBI agent sa basurahang malapit sa bahay mo, Mr. Lumbre? Ginamit mo bang mga ito para magpanggap na si Jameson Lee? Para itong mapagbintangang pumatay sa misis mo? Nag-breakdown si Archibald Lumbre. Oo, inaamin kong ako ang bumaril kay Romina. Pinatay ko ito. Nagkaingay sa loob ng courtroom at ilang ulit na pinukpok ng hukumang gavel nito sa mesa para tumahimik ang lahat. Pumasok ako sa loob ng kondo ni Romina. Ilang oras pa bago dumating si Aldrin Vargas noon. Nilagyan ko ng gamot ang whiskey na ininom nito. Nang naarmas ko si Romina, inilagay ko ang armas sa kamay nito. Isinalaysay ni Archibald ang mga nangyari. Tumawag muna ako sa kondo ni Romina at nakiusap na mag-usap kami. Gusto kong magkasundo kaming muli, pero may bisita daw ito at alam kong lalaki ito. Gayon pa man nagpunta pa rin ako at dinatnan ko ngang tulog na tulog si Aldrin Vargas. Naisip ko na nainom na nitong whiskey na nilagyan ko ng gamot. Bakit mo nilagyan ito ng gamot in the first place? Para nga makapag-usap kami ni Romina kapag nakatulog ang bisita nito. Narinig ko kasi sa opisina nang tumawag si Romina kay Vargas at pinapupunta nito ito sa kanyang kondo kahit hiwalay kami. Pareho pa rin ang opisinang pinapasukan namin. Dahil sarili naming kumpanya ito. Nang pumasok ka, binaril mo na ang misis mo? Untag ni Lloyd. Hindi mo ako naiintindihan, attorney. Patay na si Romina nang dumating ako. Nagpatiwakal ito, binaril nito ang ulo sa tagiliran nito. Pero 4 lahat ang tama nito sa ulo. Akong naglagay ng 2 kasunod na bala doon. Binaril ko ang bangkay nito. Bakit? Sa anong dahilan? Para mapagbintangan si Aldrin Vargas. Galit ako dito dahil sa labis na panibugho. Dahil itong natutunang mahalin ni Romina sa mga naging kalaguyo nito. Bakit nagpakamatay si Romina? Dahil sa takot kay Lee. Hindi na ito makahiwalay sa grupo nito. Akala ko ikaw ang may kaugnayan kay Lee. Yun ang pinalabas namin pero si Romina talagang may kaugnayan sa Sitama. Para ako lamang ang madidiin. Pumuntong hininga si Archibald na tila pagod na pagod. Nung matudugan ni Romina na matitiklo na ito ng mga alagad ng batas, nagpatiwakal ito. Paano mapapatunayang nagpatiwakal ito? Hetong kanyang suicide letter. Inilabas ni Archibald mula sa bulsang isang sulat. At pwede niyong ipa-authenticate sa experts. Noon naliwanagan si Lloyd kung bakit hindi ma-establish ng medical examiner ang eksaktong oras ng pagkamatay ng biktima. Kung tutuusin, 2 ulit palang naarma si Romina Lumbre. Sabi ng abogado. Oo, ginawa ko ito para idiin si Vargas. Idamay ko ito sa aking kasawian. Pagkatapos ay umalis na ako. Nagdaan ako sa pintuan sa likuran at hindi ako napansin ng security guard. Pero nung pumasok ka, nakasuot ka ng balat kayo. Ginaya mong suot ni Jameson Lee? Oo, hindi ako lumapit sa security guard. Kinawayan ko na lamang ito. Naalala ni Kat ang sinabi ni Aldrin na may nakita itong parang snowman na kumikilo sa loob ng kondo. Sang snowman na nakasuot ng shades. Si Archibald Lumbre ito na nagbabalat kayong si Jameson Lee. Salamat Mr. Lumbre at inilahad mo din ang katotohanan kahit na alam mong posible kang makasuhan. Para sa anong krimen, attorney? Nasa inyong suicide note ni Romina. Patay na ito nang armasin ko ito. Anong kaso?
Ang paglapastangan sa isang bangkay? Wala na akong katanungan pa sa witness, Your Honor. Sabi ni Lloyd nang bumaba sa witness stand si Archibald Lumbre. Muling nagsalita si Lloyd. I move forward the dismissal of the case against Aldrin Vargas. Pumukpok ulit ng gabel ang hukom. May tutol ba ang prosecution? Tanong nito. No, objection, Your Honor. Under the premises, the case of homicide against accused Aldrin Vargas is hereby dismissed. Ipinukpok nito ang gavel at tumayo na para mapunta sa kanyang chambers. Napatunayan ang lahat at nagkagulo na naman. May mga bumati kila Aldrin at Lloyd. May mga nag-anasan ng kung ano-ano na hindi maintindihan ni Kat. Lumapit siya kay Lloyd at kay Aldrin. Kinamayan niya ang defense counsel ng naabsueltong akusado. Binabati kita, Lloyd. You are great. Natitiyak kong magiging senior partner ka na sa law office nyo. Thanks. Pero binase kong aking argument sa ebidensyang naipresenta mo. Mahusay ang pagkakasiyasat mo. Tama si Lloyd. Singit ni Aldrin. Tumayo ito at kinamayan si Kat. You did a great job, Kat. Nagdaog palad at pinisil ni Aldrin ang kamay ng NBI agent. Kapag nakarecover ako, emotionally sa lahat ng ito, kailangan magkausap tayo, Kat. Marami tayong dapat na pag-usapan. Tungkol sa ano, Aldrin? Tungkol sa ating dalawa. Pumitlag ang puso ng dalaga. Sa wakas napansin din siya ng kanyang idol, ang lalaking lihim niyang iniibig. Napatingin siya kay Lloyd, napansin niyang tila matamlay ito. Dapat ay masaya ka, Lloyd, na ipanalo mong isang mabigat na kaso. Sabi niya. Masaya naman ako eh. Pilit ang ngiting sabi ng abogado. Let's celebrate, sabi ni Aldrin. Ako ang taya, kahit naman hindi ako nakapasok ng matagal-tagal may pera pa rin ako. Saan? Tanong ni Kat. Kumain tayong 3 sa labas. Kayo na lamang, may mga gagawin pa ako. Sabi ni Lloyd. Sa pakiramdam niya ay magiging kalabisan siya sa 2 kasama. Yan naman ang hindi maaari. Sabi ni Aldrin. Ikaw ang gusto kong makasama ng higit pa kanino. Oo nga naman, Lloyd, at saka ng trabaho. Singit ni Kat. Kumain sila sa isang Italian restaurant. Naging masaya si Aldrin. Parang walang trauma itong pinagdaanan. Mag-iingat ka na mula ngayon sa iyong mga relasyon sa babae, pare. Payo ni Lloyd. Iwasan mong may mga asawa na. Deadly ang husband na naninibugho. Sabi ni Kat. Tingnan mo kung ano ang nagawa ng panibugho ni Archibald Lumbre. Nagawa nitong lapastanganin ng bangkay ng sariling asawa para lamang madiin ka. Hindi nakakibo si Aldrin. Parang hiyang-hiya ito sa 2 kasamang manananggol. Kailan ka babalik sa opisina? Tanong ni Lloyd. Bukas na bukas din. Handang-handa na ako. Siguradong matutuwa ang 2 senior partners dahil napawalang sala ka. Dahil wala ka naman palang kahit na anong kasalanan. Pero tsak na sesermonan ako ng 2 gurang na abogado natin. You deserve it. Masyado ka kasing mahilig sa babae. Biro ni Lloyd. Nagtuloy na sa sariling bahay si Aldrin pagkatapos. Inihatid ito nila Lloyd at Kat sa kotse ng abogado. Gusto ka nga palang makausap daw ni Attorney Nazario, Kat. Sabi ni Lloyd nang pabalik na sila sa bahay ng dalaga. Bakit daw? Hindi sinabi pero may kutob akong baka kumbinsihin kang bumalik doon para muling maging isa sa amin. And this time, maaaring bilang senior partner. Napangiti si Kat. Naisip niya na ngayong ayos ng kalagayan ni Aldrin at magkakasama silang muli sa trabaho. Baka nga maisipan niyang magbalik doon at magbitiw na lang bilang isang NBI agent. Sa makalawa na ako pupunta sa opisina niyo, sabi ni Kat kay Lloyd. Nasa talyer kasi ang kotse ko, pinapatune up ko. May ilang mga sira. Susunduin kita bukas para sabay tayong dumating doon. Ikaw ang bahala kung hindi makakaabala sa'yo. Basta ikaw, Kat. Nakahanda akong maglingkod. Naging mainit ang pagtanggap ng 2 senior partner sa dati nilang member na si Kat Atienza at sa junior partner nilang si Attorney Lloyd Rayos. Binabati ko kayong 2 for a job well done. Sabi ng 2 senior partners. You were great, Lloyd. Nasa lahat ng mga pahayagan ng pangalan mo. Sabi ni Attorney Felimon Lopez. Kaya naman we decided to promote you as a senior partner. Sabi ni Attorney Nazario. Thank you so much. Napakatamis ng ngiti ni Lloyd.
Ikaw ang papalit kay Attorney Aldrin Vargas. Inaayos na ang nakabakanting opisina nito. Pinalalagay namin ang pangalan mo sa pintuan nito. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Kat. Anong ibig niyong sabihin papalit si Lloyd kay Aldrin? Nagbitiw ba ito? Tanong niya. Hindi na kailangan. We terminated his services at the close of business hours yesterday. Pagkatapos ng kaso. Si Attorney Lopez. But why? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Kat. Naabsuelto ito, lumitaw na wala namang kasalanan sa pagkakapas lang kay Mrs. Lumbre. Alam namin. Sabi ni Attorney Nazario. Pero inilagay ni Aldrin ang law office na ito sa isang iskandalosong pangyayari. Nakipag-date siya sa kliyente nating may pananagutan sa buhay. Pero tinawagan ito ni Mrs. Lumbre dahil may isasangguni daw na legal problem. Bakit hindi sila dito sa opisina mag-usap? Huwag mo nang ipagtanggol pa si Aldrin. Kilala mo naman ang reputasyon nito. Hindi na kumibo si Kat. Alam mo ba, Kat, na mula nang malathala ang kaso, 3 sa malalaking kliyente natin ang tumiwalag at lumipat sa ibang law firm. Bakit daw po? Tanong ni Lloyd. Hindi sinabi, pero tila na disgusto sa reputasyon ng ating opisina. Na iskandalo dahil sa pambababae ni Aldrin. Napailing si Lloyd. Pero tumawag ang Citadel Imports at gusto tayo ang humawak sa legal problems nila. Sabi ni Attorney Lopez. Ang kumpanya ni Jameson Lee? Tanong ni Lloyd. Ano po ang naging pasya nyo? Of course, we politely turned down their offer. Alam naman natin ang shady deals ng Citadel Imports, hindi ba? Tama po. Sumungaw ang long secretary ni Attorney Lloyd Rayos sa conference room. Attorney Rayos, may kliyente po kayo sa labas. Sabi nito. Si Mr. Sevilla po. Okay, I'll be in my office within 5 minutes. Thanks, Olive. Humingi ng paumanhin ng abogado at lumabas. Sumunod dito si Attorney Lopez. Naiwan sila ni Kat at ang founding partner na si Attorney Nazario. Kat, alam kong hindi mo nagustuhan ang pag-terminate namin kay Aldrin Vargas. Pero kinakailangan. Parang napaka-unfair po kasi. Matagal na ito dito at mahusay din namang abogado. Umiibig ka dito ng lihim. Hindi ba, Kat? Namula ang NBI agent, hindi nakasagot. Gwapo si Aldrin pero likas na dito ang mapaglaro. Masasaktan ka lamang kay Aldrin at mangungunsumi. Tuluyan ng dumaloy ang luhang tinitimpi ng NBI agent. Pero, mahal ko po ito. Attracted ka, pero may mga mahalagang bagay na dapat kang isaalang-alang pagdating sa pagpili ng lalaking kakasamahin mo sa buhay, iha. Tulad po ng ano? Katapatan, for one thing. Katatagan sa harap ng problema at malaking sense of responsibility sa magiging pamilya nito. Wala ang mga katangiang ito kay Aldrin. Walang sinusunod ito kundi ang pag-iinit ng katawan. Dahil siya ang nasa paligid mo, you can't help falling in love with him. Dahil concentrated ka dito. Igala mong yung mga paningin at abot kamay mo lamang ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Sino naman po kaya ito, attorney? Si Lloyd. Mahal na mahal ka nito. Natawa si Kat. Si Lloyd? Hindi ito lumiligaw sa akin at sa pakiramdam ko'y walang gusto ito sa akin. Hindi ka pala marunong makiramdam. That guy loves you. Hindi lamang ito nagpapahalata dahil aware ito na kay Aldrin ang atensyon mo. Ewan ko, attorney, pag-iisipan kong mga sinabi nyo. Sana nga, iha. Para nakitang anak. Kat. At daramdamin ko kung masasaktan ka lamang later sa piling ni Aldrin. He does not deserve you. Pinilit ngumiti ng dalaga. Please come back to us, Kat. Napakapanganib ang trabaho mo bilang isang NBI agent. Hayaan po niyo at pag-iisipan ko. Kung magre-resume ako sa law practice, tsak na dito ako babalik. Good, aasahan ko ito. Nagpaalam na si Kat. Nagdaan siya sa dating tanggapan ni Attorney Aldrin Vargas. Wala nang pangalan sa pintuan ng abogado. Sa halip na kasulat doon ang pangalan ni Lloyd Rayos na ipinalit dito. Isa na itong senior partner. Nang dumaan siya sa tabi ng desk ng receptionist, nagkamustahan sila ni Dina. Napag-usapan nila si Aldrin. Hindi naman tamang ginawa nila dito. Maktol ni Kat. Basta na lamang ito terminate. Hindi binigyan ng pagkakataong magbago. Alam ko na marami itong bad habits.
At bad habits ang pagiging womanizer ni Attorney Vargas. Oo, at isinasama nito sa trabaho ang pribadong buhay niya. Kagaya na lang ni Mrs. Lumbre na kliyente pa natin. Nalagay sa kahihiyan ng opisina natin. Ayaw nang kontrahin pa ni Kat ang receptionist. Halatang katig ito sa naging desisyon ng law partners na senior ng opisina nila. Lalong nalungkot si Kat nang mabasa ang karatula ng law office sa pintuan nito sa entrance. Ano kayang nakasulat sa karatula at ano ang dahilan nito? Nazario, Lopez and Rayos Law Offices. Wala na doon ang family name ni Aldrin na Vargas. Nakaramdam ng habagang dalaga sa dating kasamahang abogado. Kailangang makausap niya ito. May naisip na siyang paraan para makatulong kay Aldrin. At magiging malapit pa sila sa isa't isa. Naging madalas ang dalaw sa kanya ni Lloyd. Napuna ng abogado ang pananamlay ng dalaga. Iniisip mo si Aldrin ano? We're still in love with him. I can't help it, Lloyd. Ito ang itinitibok ng puso ko. Hindi na kaya posibleng magkaroon ng kapalit ito? Hindi ko masabi. Hindi niya binanggit sa kausap ang mga sinabi ng kanilang senior law partner. Ayaw saktan ni Kat ang damdamin ng matalik na kaibigan. Wala ka na bang balak bumalik sa opisina? Para ano pa, Lloyd? Wala na dun si Aldrin. Pero naririto ko. Sa loob-loob ng abogado. Narito ako na nakahandang magmahal sa'yo ng tapat. Nang mga sandaling yon halos kasuklaman ni Lloyd si Aldrin. Sana'y hindi na lamang niya ipinagtanggol ito. Nalibog ho siya sa abogado dahil ito ang mahal ni Kat. Ang tanging babaeng natutuhang mahalin ng abogado. Marahil ay dapat na siyang magtapat ng pag-ibig sa dalaga. Dahil daramdamin niya ng labis kapag naging malungkot ang buhay nito kung sakaling magkatuluyan sila ni Aldrin. Pero natatakot papahiya si Lloyd. Baka tanggihan ni Kat ang iluluhog niyang pag-ibig. Nagdaan ng mga araw pero ni minsan hindi kumontak si Aldrin kay Kat. Bagay na dinamdam ng NBI agent. Para malibang ang sarili, sumama ito kay Lloyd sa lahat ng kanyang bakanting mga oras. Pilit niyang hinahanap sa abogado ang kaligayahan at excitement na nadarama kapag kasama niya si Aldrin. Pero hindi niya maramdaman ito sa kabila ng kabaitan ni Lloyd. Talagang kaibigan lamang ang tingin niya kay Lloyd. Minsan umuwi ang dalaga sa bahay nila. Nadatnan niya naghihintay sa porch si Aldrin. Aldrin! Hindi napigil ng dalaga ang kasiyahan sa kanyang pagbati. Gusto niyang sugurin ng yakap ang lalaki pero pinigil niya ang sarili. Kat! Malungkot ang tinig ni Aldrin. Hapis ang mukha ng abogado. Halatang may mabigat na problema. Nangangayayat at namumutla. Halika sa loob, Aldrin. Magmerienda tayo. Pagdating nila sa loob ng bahay, hinapit ni Aldrin si Kat sa katawan nito. Niyakap ng mahigpit. I missed you, Kat. Sweetheart. I missed you so much. Bumaba ang ulo ng abogado at ginagap ng bibig nitong mga labi ni Kat. Puno ng pananabik ang halik na iginawad nito sa dalagang tila bulaklak na naghintay ng patak ng hamog. Aldrin. Iniibig kita, Kat. Na masasaluha ang mga mata ng abogada. Napakatagal kong hinintay na sabihin mo yan. Dahil matagal na kitang iniibig, Aldrin. Hindi na nag-atubili pa si Kat. Tinugon niya agad ang pag-ibig ng lalaking pinakamamahal. Bago magbago pa ang isip nito. We will be happy together, Kat. I will make you happy. Muli silang nagyakap at naging malalim ang halik ni Aldrin. Kat trembled in his arms. I want to take you now. I need you. Pero mahal kita at hindi kita sisingilin until our wedding night. Wedding night? Pakakasal tayo, Kat, as soon as possible. May mga aayusin lamang ako. Noon napansin ng dalaga na amoy alak ang kausap. Baka naman lasing ka lamang, Aldrin. Nakainom ako pero hindi ako lasing. Kat, sabihin mong muli na mahal mo ko. Pinakaiibig kita, Kat. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Bakit napakatagal bago mo ako kinausap? Nalungkot ako nang malamang wala ka na sa inyong law office. Pati si Lloyd ay nabigla. Gulong-gulong isip ko noon. Nagdalang hiya ako sa'yo at kay Lloyd. Wala kang dapat alalahanin sa akin. At mabait si Lloyd, naiintindihan nitong lahat. At umiibig ito sa'yo ng lihim. Kat, hindi totoo yan. Magkaibigan lang kami ni Lloyd. Lalaki ako
Alam kong senyalis ng isang lalaking umiibig ng lihim. Pero akin ka, Kat. Nakalaan ka sa akin. Tama ka, Aldrin. Naghahanap ako ngayon ng ibang law office na sasaliban. Kapag settled na ako, pakakasal na tayo. Hayaan mo, tutulungan kita sa bagay na yan. Marami na akong colleagues na nakausap. Pero wala pang final commitment ang mga ito. Medyo nag-aatubili. Dahil sa naging kaso mo? Well, in due time, makakalimutan na din ito ng lahat. Huwag mo na sana akong abandonahin, Kat. Ikaw na lamang ang nakakapagbigay sa akin ng moral support ngayon. Masyado akong depressed. Hindi kita iiwan. As long as you love me. I need you, lalo na sa mga panahong ito. Matagal na kitang minahal, Aldrin. Kaya ginawa kong lahat para maabsuelto ka sa iyong kaso. Halos baliktarin ko ang mundo para makita ang ebidensyang magpapawalang sala sa'yo. At nagawa mo, sweetheart. Malaking utang na loob ko sa'yo. Paano kaya ako makakaganti? Mahalin mo lamang ako at sana'y maging tapat ka. Huwag mo sana akong sasaktan, Aldrin. Gagawin kong lahat ng mga sinabi mo. Nagluto si Kat. Niluto niyang lahat ng mga paboritong ulam ni Aldrin. Sinigang na bangus at ginisang repolyo na half-cook. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira at nang maging maayos ang pagkain mo. Madadalas ako dito pero hindi ako pwedeng dito na tumira. Tsak na aangkinin kita, tsak namang tatanggi ka. Oo naman, hintayin nating makasal tayo para maging tama ang lahat. Ito ang mga katagang mula sa isip ni Kat, pero isinisigaw ng kanyang puso na sana nga ay angkinin na siya ni Aldrin. Ipadama sa kanya ang luwalhati ng physical love na hindi pa niya nararanasan. Sana'y makasal na nga tayo. Sa lalong madaling panahon, Kat. Kapag may trabaho na ako, gagawin ko lahat para tulungan ka. May mga bagay pa rin akong aasikasuhin bago ako lumagay sa tahimik. Gusto sanang tanungin ni Kat kung ano-ano ang mga ito. Pero baka isipin naman ni Aldrin na masyado siyang nagmamadaling makasal na sila. Maligaya si Kat kahit na madalang silang magkita ng abogado na nobyo na niya ngayon. Madalas na mawala ng matagal ang abogado, lingguhan, o kaya ay buwanan. Patawag-tawag lamang ito sa nobya. Gumagawa daw ito ng paraan para maibalik ang dating stability sa trabaho. Naniwala si Kat. Nagtiwala siya sa lahat ng mga sinabi ni Aldrin. Ganito niya kamahal ang nobyo. Nailing na lamang si Lloyd. Kapag nagkwekwentuhan sila ni Kat tungkol sa kanila ni Aldrin. Sana'y maging karapat-dapat dito ang tiwala mo. Sana'y huwag kang saktan nito. Hindi mangyayari yan. Mahal ako ni Aldrin. Naisip na ng abogada kung paano matutulungan si Aldrin. Magbibitiw na ito bilang NBI agent. At sa kaunting naipong pera, magtatayo siya ng sariling law office. Isang partnership at ang kukunin niyang partner dito ay si Attorney Aldrin Vargas. Tumawag si Aldrin kinabukasan. Sinabing magkikita sila ni Kat. Saan? Tanong ng abogada. Puntahan mo na lamang ako sa bahay ko ng mga bandang 6 o'clock ng hapon. Wala kasi yung sasakyan ko. Isinanla ko dahil medyo kinakapos ako ng pera. I'll be there sa oras na sinabi mo. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag muli ang abogado at iniba ang lugar ng pagkikitaan nila. Sa Chowking na lamang na lagi nating kinakainan. Sabi ni Aldrin. Yung nasa kanto ng Quezon Boulevard at EDSA. Oo, natatandaan ko. Anong oras? Same time, 6 o'clock ng hapon. Okay, see you. Bumili ng bagong bestida si Kat para sa date nila ni Aldrin. Isang afternoon dress na nice ang tabas. Medyo plunging ang neckline nito at may slit ang palda sa harapan. Kailangang mapansin ni Aldrin na nice din naman siya kapag gusto niyang magmukhang nice. At 5:30 kinabukasan ng hapon nasa Chowking na si Kat. Maaga siya ng kalahating oras. Pero ayaw niyang mahuli dahil sa traffic. Excited na siyang makita si Aldrin dahil may sorpresa siya dito. At tiyak na mapapalundag sa tuwa ang lalaki. Gutom si Kat kaya nag-order siya ng pansit gisado at Sprite. Mamaya na sila mag-order ng main course pagdating ni Aldrin. Naubos na ng dalagang in-order. Napatingin siya sa kanyang orasan. Mag-iisang oras nang late si Aldrin. Malapit na mag-7 ng gabi. Naging restless ang dalaga. Kung ano-anong sumigid sa isip niya. Baka kaya napaslang na ni Archibald Lumbre ang dating kalaguyo ng asawa nito. O napatay na ito ni Jameson Lee. Lord, wag naman po sana. Naibulong niya bigla.
O baka naman nagkaroon ng karamdaman si Aldrin. Binayaran na ng dalagang in-order na pagkain at nagpasya siya na puntahan na lamang ang nobyo sa bahay nito. May ilaw na nakasindi sa bungalow ni Aldrin nang iparada ni Kat ang kotse niya sa driveway nito. Ibig sabihin ay naroon ang abogado at walang masamang nangyari dito. Baka may lagnat lamang ito at aalagaan na lamang niya. Alam naman ni Aldrin na pupunta siya sa bahay nito kapag hindi ito nakarating sa tipanan nila. Diniin na ng NBI agent ang doorbell sa pintuan ng bahay. Matagal bago bumukas ang pintuan. Isang babaeng nakabalabal ng beach towel ang nagbukas ng pinto. Halatang walang suot ito sa ilalim ng tuwalyang nasa katawan. Noong una naisip ni Kat na baka nagkamali siya ng bahay na napuntahan. O baka naman kumuha ng katulong si Aldrin at naliligo ito kaya nakatapi ng tuwalya ng buksan ng pintuan. Huminga siya ng malalim. Yes, anong kailangan nila? Tanong ng babae, nagusot ang buhok at tila galing sa kama. Maganda ito, nice, pero halatang may edad na. Higit na may edad kay Aldrin. Ito ba ang bahay ni Attorney Aldrin Vargas? Ah, si Aldrin. Oo, sandali at tatawagin ko lang. May naghahanap sa'yo, darling. Sigaw ng babae. Ni hindi nito pinaupo si Kat. Sino bang istorbo yan? Nadinig niyang sagot ni Aldrin na tila nasa banyo. Ewan, babae, kliyente mo siguro. Bumaling ito kay Kat. Please sit down, miss. Lalabas na si Aldrin. Lumabas si Aldrin na nakatapi din ng tuwalya, ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Basa ang buhok, halatang bagong paligo. Nagkulay suka ang mukha nito nang makita si Kat. Kat, huwag kang magtatagal, darling. Babalik na ako sa kama. Nakakalokang sabi ng babae at pinungayan pa ng mga matang abogado. Matiim na tinitigan ni Kat sa mga mata si Aldrin. Walang luhang sumungaw sa mga mata niya. Kahit na tila sinasalaksak ng patalim ang kanyang puso ng mga sandaling yun. I'm sorry, pero nagkamali yata ako ng timing ng pagpunta dito. Formal na sabi ng abogada. Nagkamot ng ulo si Aldrin na tila isang batang nahuling nagnanakaw ng cookies sa cookie jar. Dapat ay tumawag ka muna bago ka nagpunta dito, Kat. Para madispatcha mo muna ang babae mo, ganun ba? Baka naman nakalimutan mo na may date tayo ngayon sa Chowking ng 6 o'clock. Ikaw ang nag-arrange ng appointment na to. I'm so sorry, nakalimutan ko. Obvious naman, dahil may pinagkakaabalahan kang iba. Kat, tamang sinabi ni Attorney Nazario. Mahirap makalimutan ng masamang habit, Aldrin. Hindi ka nagbago. Hayok ka pa rin sa babae. Kahit na higit na matanda ito sa'yo. Intindihin mo naman ako. Naglilibang lamang ako bago mapatali sa'yo. Pagkatapos solo mo na ako. Natawa si Kat. Well, maglibang ka na hanggang gusto mo, Aldrin. Dahil pinuputol ko ng relasyon natin. Kat, look. Makinig ka, Attorney Vargas. Naparito ako dahil sasabihin ko sana na magbibitiw na ako sa NBI. Para magtayo ng sariling law office na ikaw ang partner ko. Gusto ko tang tulungan dahil alam kong walang law office na kukuha sa'yo pagkatapos ng notorious mong kaso. Napatingin sa kanya si Aldrin. Nang hindi ka nakarating sa Chowking, naisip ko na baka may karamdaman ka. Kaya ako nagpunta dito. Hinagod ng tingin ni Kat si Aldrin. Tama ako, may karamdaman ka nga. You are sick, Aldrin. And you are disgusting dahil isa kang manyak. Parang nandidiring umurong patungong pintuan ng dalaga nang tangka siyang hawakan ni Aldrin. Sandali lamang, Kat. Mag-usap tayo. Narinig nilang tumatawag ang babaeng pumasok na sa kwarto si Aldrin. Darling! Sigaw nito. Come back to bed! Tinatawag ka na ng kulasisi mo. Kaninong asawa naman ito ngayon, Aldrin? Type mo ba talagang mga matatanda? O hinuhututan mo lamang ang mga ito? Alin man sa dalawa, you are disgusting. Hindi na nakakibo pa si Aldrin. Goodbye, Aldrin. Sana'y hindi ka magkaroon ng venereal disease sa pambababae mo. Well, whatever happens, at least wala na akong pakialam. Mabilis na nakalabas ng bahay ang abogada at sumakay sa kanyang kotse. Pinaharurot itong lumabas sa driveway. Ngit-ngit na ngit-ngit ang NBI agent sa kanyang sarili. Napakalaki niyang tanga para hindi makita ang tunay na pagkatao ni Aldrin. Isang oportunista ito, walang prinsipyo. Matagal siyang nagmaneho at nagpunta kung saan-saan. Hinayaan niyang dumaloy lahat ng kanyang luha para sa isang nasawing pag-ibig.
para sa isang lalaking hindi karapat-dapat na mahalin. Nang mapagod siya, nagtungo siya sa isang 5-star hotel at nagtungo sa singles bar sa basement nito para makinig ng music at uminom bago siya masiraan ng katinuan. Kailangan niyang maglibang, mag-unwind ng sama ng loob. Dahil parang sasabog ang dibdib niya, nag-order siya ng 4 na boteng beer. Gusto niyang malango para makalimot. Ginawa siyang tanga ni Aldrin. Bagay na mahirap niyang matanggap. Habang naglalasing sikat, paulit-ulit niya sinasambit ang mga katagang I hate you, I hate you. Patungkol ang mga katagang ito kay Aldrin. Nakaluna sa damdamin niyang namimigat ang malambing na tugtugin sa music bar. Ikinubling subdued lights doon ang kanyang mga luha. Habang umiinom ang dalaga, gumagaan ang pakiramdam niya. Naubos na niyang 4 na bote ng beer at nag-order pa siya ng 3. Aware siya na baka hindi na siya makatayo pero nakahanda siyang matulog sa inuupuan kung kinakailangan. Parang bituing kukuti-kutitap ang tingin niya sa malamlam na mga ilaw ng music bar. Napapangiti siyang mag-isa, kung minsan ay napapaluha. May matatag na kamay na humawak sa kamay niya nang itinaas niyang isang basong puno ng beer sa kanyang bibig. Tama na, Kat. Marami ka nang nainom. Lasing ka na. Ikinurap niyang mga mata at inaninag ang lalaking biglang tumabi sa kanya. Lloyd? Ikaw ba yan? Ako nga. Huwag kang mag-alala. Kat, ako nang bahala sa'yo. Biglang naramdaman ni Kat na gusto niyang maglambitin sa batok ng katabing lalaki. Salamat, Lloyd. Napakabuti mo talaga. Binayaran ni Lloyd ang ininom ng dalaga at inubos na nitong natitirang beer. Pagkatapos ay inalalayan siya nito ng abogado para makalabas sila ng music room. He almost half-carried her. Lasing na lasing ang abogada. Pinagbili ni Lloyd sa security guard sa parking lot ng hotel ang kotse ni Kat. Isinakay niya sa sariling sasakyan ng dalaga. Nang nasa loob na sila ng kotse ng binata, humagulgol si Kat sa dibdib ni Lloyd. Parang batang nagtutungayaw sa pag-iyak. Hinaplos ni Lloyd ang likod ng dalaga. Don't cry. Masuyong sabi nito. Naririto ko para sa'yo. Uuwi na tayo sa bahay ko, Kat. Tulog na si Kat nang makarating sila sa bahay. Pinangko siya ni Lloyd at dinala sa kwarto nito. Inihiga sa kanyang kama at inalis ang sapatos ng dalaga. Inilagay ang shoulder bag nito sa headboard ng kama. Matapos kumutan ito, lumabas na ang abogado at doon ito natulog sa couch nito sa living room. Mataas na ang araw nang magising si Kat. At alam niya na agad na nasa ibang kama siya sa ibang kwarto. Napabalik po siya ng bangon. Pinakiramdaman niya ang sarili pero wala namang dapat siyang ipangamba. Isinuot niya ang kanyang sapatos at lumabas ng kwarto. Agad siyang nagtungo sa living room at dinatnan niya doon si Lloyd. Natulog pa sa couch. Napapikit ang dalaga. Dinala pala siya ni Lloyd sa bahay nito. Hanggang sa huling sandali naroon ang binata para alalayan siya. Lloyd, naibulong niya. Maraming salamat. Masakit ang ulo ni Kat kaya nagbalik siya sa kwarto at nagtungo sa banyo. Nag-shower siya at gumaan ang pakiramdam niya. Nawala na ang pagkalasing niya although masakit pa ng bahagya ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina at nagluto ng almusal nila. Pagkatapos magpainit ng kape at uminom nito. Oh, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tanong ni Lloyd na hindi na malayan ni Kat na nasa pintuan na pala ng kusina. Ako dapat ang gumawa niyan. Bisita kita. Ngumiti ang lalaki. Noon lamang napansin ni Kat na malakas ang appeal ng abogado. He looks so wholesome and healthy and handsome. Kat? Ayos na bang pakiramdam mo? Oo, nag-shower na kasi ako. Masakit pa ng kaunti ang ulo ko. Napailing si Lloyd. Kung bakit naman kasi naglasing ka hindi mo naman kaya. At tila mahinang resistance mo sa alcohol. Nalungkot ang dalaga. Magsasalita sana pero inunahan siya ni Lloyd. Alam ko na ang lahat. Sinaktan ka ni Aldrin. Nahuli mo itong may babae sa kanyang bahay. Baka mapatay ko ang lalaking yun next time he hurts you. Wala nang next time, Lloyd. Wala na kaming ugnayan pa. Pinutol ko na ito. Buti naman at tila natauhan ka na, Kat. Isa akong hangal. Pero salamat sa pag-alalay mo sa akin. Paano mo ako natuntun sa music bar? Papunta ako sa bahay mo nang makita kitang paalis. Sinundan ko ang kotse mo. May kutob akong pupunta ka kay Aldrin. Nakita kong inindyan ka nito sa Chowking. Sinundan kita nang magpunta ka sa bahay nito. At nang magtungo ka sa music bar. Oh Lloyd, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin?
Because that's it. I love you. Pero napakamanhid mo para maramdaman ito. Nakatuon sa Aldrin na yun ang atensyon mo. Napayuko si Kat. Lumapit si Lloyd dito at niyakap ang dalaga. Sorry na nasinghalan kita. Pero labis ang panibugho ko kay Aldrin dahil mahal na mahal kita. Hinawakan nito ang baba ni Kat para magkatinginan sila. Lloyd, mahal din kita. Hindi ko nga lamang na-realize agad ito. I was so stupid. Bumaba ang ulo ni Lloyd at naglapat ang kanilang mga labi at halos mapugtong hininga ni Kat sa lalim ng halik nito. Ipinahiwatag ng halik ang lahat ng mga tinimping emosyon ng lalaki sa nagdaang mga araw. I love you so much. Bulong nito. I want you, Kat. Take me then. Possess me. Agad silang nakarating sa kama ni Lloyd. Sabay nilang tinanggal ang kanilang mga kasuotan at ilang saglit pa. They were both naked. Agad silang nagyakap ng mahigpit at halos hindi binitiwan ni Lloyd ang mga labi ng dalaga. Kumilos ang mga kamay nito at humaplos sa mga braso ni Kat. Her body was naked against his nakedness. Aangkinin na kita ngayon, Kat. You belong to me now. Masasaktan ka sa una. I don't care. Angkinin mo ko, Lloyd. I want to belong to you. He plunged deep into her softness. Each time deeper and faster. Pagkatapos nawalan na ito ng kontrol, naibulong niya ang pangalan ng dalaga nang kumawala siya. Alam niyang sumabay si Kat sa pagdating nila sa kaganapan dahil napapikit ito at naglambitin sa leeg niya. Nasambit ang kanyang pangalan. Hindi kumawala agad si Lloyd at muling nakaramdam ito ng pananabik. The fires of lust ignited again. Ilang ulit silang naglunoy sa luwalhating dulot ng pag-ibig. Bukas na bukas, lakarin natin ang ating marriage license. Sabi ni Lloyd. Nakakatiyak ka bang mahal mo nga ako? Ayoko nang masaktan pa, Lloyd. Ikaw ang una't huling babaeng mamahalin ko. Ang ibig mo sabihin, hindi ka pa nagkaroon ng nobya? Puppy love nung high school pa ako. Nothing serious. Bakit mo ako minahal, Lloyd? Ewan ko, I just love you. That's all. Matagal silang nagpahinga dahil tila nanggaling sila sa pakikipagkarera ng takbuhan. Halika na, mag-almusal na tayo. Yaya ni Lloyd. Alam kong masarap ang almusal na inihanda mo. Sinangag na maraming bawang, pritong itlog at longganisa. Ang mga paborito ko. Bigla tuloy akong nagutom. Same here. Napakarami nilang nakain. Ganito ba talaga ang appetite matapos nun? Naitanong ni Kat. Pagkatapos malasing, matakaw ang isang tao sa pagkain. Nagkatawanan sila. Kaya huwag kang maglasing dahil magiging malakas ang appetite mo. Lalaki ang katawan mo at mawawala ang napakagandang figure mo. Minsan lang naman mangyayari yon. At hindi naman kita dudulutan ng sama ng loob para may dahilan kang maglasing. Siyempre gusto kong palaging maganda ang katawan ng misis ko. Parang nalunod sa kasiyahan ng puso niya. Totoong sinabi ni Atty. Nazario. Abot kamay lamang niya ang tunay na kaligayahan. Sa piling ni Lloyd. Siguro kung noon mo pa sinabing iniibig mo ako, Lloyd, hindi na ako naging hangal para pag-ukulan ng pansin si Aldrin. Natakot akong mabasted dahil siya ang mahal mo noon. Naghintay akong ma-realize mo na hindi ito karapat-dapat sa'yo. And then you moved in for the kill. I moved in to love you and make you mine. Pagkatapos ng kasal natin, sana bumalik ka na sa law office. Ayoko nang manatili kang NBI agent, mapanganib. I do not want to lose you again, sweetheart. Ikaw ang masusunod, Lloyd. Mula ngayon, pinauubaya ko na sa iyo ang lahat, pati ang aking buhay. Iingatan kita at mamahalin hanggang mawala na tayo sa mundong ito. Tsak na matutuwa ang lahat sa law office. Gusto nila na tayong maging magkasintahan noon pa. Para ko nang naririnig ang mga kantsawan. Ipinagmamalaki kita, sweetheart. I love you, Lloyd. Maligaya ka ba, Kat, sa piling ko? Hindi ko ma-describe kung gaano ako kaligaya, Lloyd. Kung nananaginip ako, sana wag na akong magising. Hindi ka nananaginip. Ang lahat ng mga nangyayari isang magandang katotohanan. Hindi pa man sila ikinakasal, nagbalik na sa law office si Kat at nag-resign siya bilang NBI agent. Isang hapon tinawagan siya ni Aldrin Vargas. Humihingi ito ng tawad at isa pang pagkakataon. Sorry, Aldrin.
Pero ikakasal na kami ni Lloyd. Kung gusto mo, dumalo ka sa aming kasal. Padadalhan kita ng wedding invitation. Nagsisisi ako, Kat. Give me another chance. Cavit emptor, Aldrin. Ang ibig sabihin, buyer beware. I am not buying any of your lies again. Goodbye. Pinagbabaan niya ng receiver ang kausap. Ikinasal sila Attorney Lloyd Rayos at Attorney Kat Atienza sa Manila Cathedral. Ang grande din naman ang kasal at ginastusan ng magkabilang panig. Dumating ang parents ni Lloyd at ang parents ni Kat. Naging masayang pagkikita ng mga ito dahil parehong aprobado sa mga itong kasal ng kani-kanilang anak. Ang pangunahing abay ni Kat ay ang receptionist nilang si Dina. Kung si Aldrin ang nakasal sa'yo, tatanggi akong maging pangunahing abay mo, sabi ng dalaga. Malaking galit mo kay Aldrin, ano? Aba, oo. Niligawan ako ng mokom na yun pero nang sasagutin ko na, bigla itong nanligaw na naman sa iba. Napahagikik si Kat. I'm so happy na si Lloyd din ang naging kabiyak ng puso mo, Kat. Sabi ni Attorney Cervantes, na isa sa mga ninong ng dalawang manananggol na ikinasal. Kami ang magkapalad, Attorney, at labis akong nasiyahan sa naging pasya ng tadhana. Mabait si Lloyd at maswerte ka. Mabait din po naman ako eh. Natawa si Attorney Nazario. I know, pero bawasan mo ng kaunti ang pagkasensitive mo, iha. Iba na ang mundo ngayon, Kat. Marahas ito, pati na rin ng mga tao. Alam ko, nakita ko ang karahasang sinasabi nyo nang nasa NBI pa ako. Man's inhumanity to man, kaya nagbitiw na ako. Parang hindi ko na ito masikmura. Hindi alam ni Kat na may bagong bahay palang nabili si Lloyd para sa mapapangasawa nito. Isang 2-story house na malaki ang garden sa isang magandang subdivision sa Cavite. Doon na sila tumira pagkatapos manggaling sa isang buwang honeymoon sa isang magandang beach resort. Nabasa mo naman pahayagan ngayong araw na to, love? Tanong ni Lloyd sa asawa. Hindi pa, bakit? Ano bang mahalagang balita? Hinagkan ni Lloyd ang asawa at iniabot dito ang dyaryo. Ang matinik na playboy na si Aldrin Vargas ikinasal na. Basahin mo sa page 7. Nabasa ni Kat na ikinasal si Aldrin Vargas sa isang milyonaryang matandang dalaga na 15 taon ang tanda sa kanya. Natawa si Kat. Misis nito'y parang nanay niya na. Madatong naman, milyonarya. Oh well, fortune hunter naman yata talaga si Aldrin eh. At magaling yun dahil nagtataglay yun ng 3M. Yung napangasawa niya, ha? 3M? Matanda, mayaman at malapit ng mamatay. 4 na M pala. Kinurot ni Kat ang asawa. Ikaw talaga, Lloyd? Milyonaryo na si Aldrin kapag namatay ang misis nito. At siguro naman ay liligaya na ito. Madaling lumipas ang mga araw. May isang anak na sila ni Lloyd. Grade 1 na ang bata at hatid sundo ito ni Kat sa eskwelahan. Nag-resign na ito sa law office para asikasuhin na lamang ang asawa at anak. Patungo na sila sa kotse nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki at inagaw ang bata kay Kat. Narinig niya ang paghingi ng tulong ng kanyang anak. Sumisigaw si Miko habang kaladkad ito ng dalawang kidnapper. Kumilos si Kat. Umira lang instincts nito bilang isang NBI agent. Hinabol niya ang dalawa at ginamit ang nalalaman sa judo at karate kung saan siya napakahusay. Nagapi ang dalawang lalaki pero nakalabas ang isang taong naghihintay sa tinted na sasakyang pagdadalhan sana sa anak ni Kat. Nakaputi ang lalaki, nakaponytail ang buhok. Si Jameson Lee. Mabilis na kumilos si Kat. Nakuha niya ang armas ng nagaping kalaban at pinaputukan agad si Lee na nakabunot ng armas. Tinamaan sa dibdib ang gamot, Lord, pero nakita ni Kat na tumutok ang armas nito kay Miko. Wag! Iniharang niya ang katawan ng umalingaw-ngaw ang putok. Nailigtas niya ang anak pero tinamaan si Kat sa malapit sa puso. Nakatawag ng atensyon ang komosyon at umayuda ang ilang mobile na nakarinig sa putukan. Dead on arrival ang leader Lord na si Jameson Lee. Malubhang physical injuries ng dalawang mga bodyguards nito na nagtangkang dumukot kay Miko. Malubhang tama ni Kat, dinala agad ito sa emergency room sa pinakamalapit na ospital. Halos masiraan ng bait si Lloyd. Sa pag-aalala habang naghihintay sila ni Miko sa waiting room ng ospital, may kasama silang mga pulis. Nagpapasalamat siya at taglay pa rin ni Kat ang husay sa pagiging NBI agent dahil nailigtas nito ang kanilang anak. Sana ay makaligtas pa ito sa kamatayan. Diyos ko, lihim na dasal ng abogado. Naalis ang bala na nag-lodge na malapit sa puso ni Kat.
Matagal ang recovery nito pero naka-recover din. Dumalaw sa kanya si Archibald Lumbre. Nagalit daw si Jameson Lee dahil may mga naisulat sikat sa report nito na naging destructive sa operasyon ng Gamot Lord. Lagi daw itong nire-raid ng mga otoridad mula noon. Kaya nagtangka itong maghigante, Kat. Sabi nito, Tinangka nitong dukutin ang anak niyo ni Lloyd. kamusta na si Lee? Ligtas ba kami dito? Patay na ito, napuruhan mo at may balitang nabuwag ang grupo nito dito sa bansa. Napapikit si Kat. Ayaw niyang makapatay ng tao pero hindi sinasadyang nagawa niya. Pero ipinatawag siya ng Pangulo sa Malacanang at binigyan ng parangal at malaking pabuya. May premyo na palang nakapataw sa ulo ni Lee. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung napahamak ka, love. Sabi ni Lloyd sa asawa. Buhay ako. Mahirap daw mamatay ang masamang damo. Ikaw ng pinakamagandang masamang damong nakita ko. Nang makarecover si Kat, dinala ito ni Lloyd sa Canada, sa isa nitong kapatid doon. Nagbakasyon sila doon ng 1 buwan. Masayang namamasyal sa Burnham Park sa Baguio City sila Lloyd at Kat. At ang mga anak nilang si Miko at ang anak na babaeng si Jennifer. Naglalaro ang mga ito ng may isang batang babae na nakalaro nila. Kasing edad ito ni Miko. Naghahabulan ng mga ito nang marinig nilang pagtawag ng ama ng bata. Kat, halika na, uuwi na tayo. Hanang baritonong tinig, nagkatinginan sila ni Lloyd at Kat. Pamilyar ang tinig at tila ikaw ang tinatawag. Sabi ni Lloyd, of course not, yung kalaro ng mga anak natin ang tinatawag at kapangalan ko lamang. Lumapit ang isang may edad ng babae sa bata. Kat, we have to go home na, iha. Ngumiti ang babae sa mag-asawang Lloyd at Kat. Ngumiti din ang dalawa pero namilog ang mga mata ni Kat nang makitang lumapit ang asawa ng babae at ama ng batang si Kat. Si Aldrin Vargas. Napamaang ito nang makita ang dating mga kasamahan sa law office. Lloyd, Kat. Wika nito. Ako si Aldrin, remember me? Of course pare. Tumayo si Lloyd at nagkamay ang dalawa. Masayang nagkamustahan. Dalawa na pala ang anak nyo. Sabi ni Aldrin. Ipinakilala nito ang asawa na lumapit sa kanila. Ang misis ko, si Claudia. Mabait ang babae kahit na milyonarya. Nakipagdaop pala dito kay Lloyd at kay Kat. So siya pala ang namesake ng anak natin. Sabi nito kay Aldrin. Si Kat, dati kong kasamahan. At pati na ng mister nito. Napakaganda niya. Tama namang siya ang love of your life. Nag-init ang mukha ni Kat. Ngumiti naman si Claudia. Naikwento ka sa akin ng mister ko. Ikaw daw ang tanging babaeng inibig nito pero sinaktan ka at nilayuan mo ito. Hindi kumibo si Kat. Kumapit siya sa bisig ni Lloyd. Kaya we named our only child after you and I don't mind. Mabait na ako ngayon. Pagmamalaki ni Aldrin. Isang ulirang asawa. Si Kat ang una at huling magiging anak ko. Sabi ni Claudia. Menopause baby na ito kung tutuusin. Well, kahit na paano, may napaligaya akong babae. Sabi ni Aldrin, nagkatawanan sila at nagkayayaang kumain. Sa tinagal nilang pagbabakasyon sa Baguio City, laging magkakasama ang dalawang pamilya. Naging magkaibigang matalik sila Claudia at Kat, pati ng kanilang mga anak. Wala nang damdamin si Kat sa dating inibig na si Aldrin. Wala ka na ba talagang pagtingin kay Aldrin? Tanong ni Lloyd ng gabing yun matapos silang magniig. God, Lloyd, dalawa ng mga anak natin at pamilyado na si Aldrin. Tila masaya naman ito kay Claudia. Mabait naman yung babae. Talagang mapagbiruan tadhana. Sa isang may edad pa na nahimik ang ating playboy. At tila mahal naman ni Aldrin ang asawa. Well, walang hanggan naman ang mga himalang maidudulot ng pag-ibig. Tayo, natagpuan natin ang isa't isa. At mananatili tayong magmamahalan. Hindi ba, Kat? Dapat, lalo na ngayong buntis na naman ako. Our third child? I'm so happy, love. Niyakap ni Lloyd si Kat. Naglapat ang kanilang mga labi na tila palaging uhaw sa matatamis na halikan nilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang love story ni Kat at Aldrin. Maraming salamat sa pakikinig.